Iyon ang katulong mo, Tita Sabel? Ano ba? Parang nakakadiri naman siyang tingnan. Tingnan mo naman yung suot niya. Gula-gulanit na, magulo pa ang buhok. Para siyang baliw. Saan mo ba nakuha ang kasambahay na yan, Tita? Napulot lang naman ni Ivan sa palengke ang pulubing yan. Pakalat-kalat kasi roon at hingi ng hingi sa mga tao. Teka lang, parang boses yun ni Liana. Hindi ako nagkakamali. Boses niya talaga yung narinig ko. Uling hiya kang babae ka? Itigil niyo yan! Huwag niyo siyang sasaktan! Matangkad, matangos ang ilong at matipuno ang katawan. Ganito isa larawan si Ivan Melendez. He is already 29 years old, pero hindi pa rin siya nakakahanap ng babaeng makakasama niyang bubuo ng pamilya. Kung tutuusin, marami naman nagkakagusto sa kanya. Sadyang ayaw lang talagang tumibok ng puso niya. Sabi nga ng iba, pusong bato raw siya pagdating sa pag-ibig. Ngunit kahit wala pa siyang girlfriend, pangarap din ni Ivan na makatagpo ng babaeng iyaharap niya sa altar at kasama niyang bubuo ng pamilya. Ni minsan ay hindi sumagi sa isip niya na maging binata na lamang forever. Ngunit sino nga ba kaya ang maswerteng babaeng bibihag sa puso ng binata? Halina't pakinggan ang kwentong ito, nakapupulutan ng aral, lalong-lalo na sa mga biyanang matapobre. Ivan, lumabas ka riyan sa kwarto mo. Nandun si Marisa sa sala. Hinihintay ka niya. May dala-dala siyang pasalubong sa'yo. Excited na excited si Aling Sabel. Samantalang si Ivan naman ay kalmado lamang na nakaupo sa kanyang kama habang tinutupi niya ang mga damit. Maya-maya pa ay biglang nag-iba ang mood ng kanyang ina. Paano ba naman kasi? Wala man lang reaksyon sa Ivan sa sinabi nito. Para bang hindi siya natuwa sa pagbisita ni Marisa. Ano ba, Ivan? Bakit nakaupo ka lang dyan? Wala ka bang balak lumabas at kausapin si Marisa? Humugot ng malalim na hininga ang binata at bahagyang tumingin sa dismayadong mukha ni Aling Sabel. Nay, hindi ba't sinabi ko na sa inyo na ayaw ko sa babaeng yun? Kahit anong pilit ko sa sarili ko, hindi ko talaga siya magugustuhan eh. Kaya please lang, huwag niyo na ako ipagtulakan pa sa kanya. Ano pa bang hinahanap mo, Ivan? Na kay Marisa ng lahat ng katangi ang hinahanap ng mga lalaki sa isang babae. Maganda, mabait at higit sa lahat, mayaman. Hindi ka na malulugi sa kanya, Ivan. Kaya kung ako sa'yo, ligawan mo na siya. At nang makabuo na kayo ng pamilya. Nalaglag ang panga ni Ivan. Hindi niya maintindihan kung bakit pinagpipilitan siya ng kanyang ina. Sa babaeng hindi naman niya mahal. Matagal na siyang gusto ni Marisa. Nagmula ito sa angkan ng mga maperang pamilya. At yun ang dahilan kung bakit si Marisa ang gusto ni Aling Sabel na mapapangasawa ni Ivan. Nais niya kasing magkaroon ng yayamaning manugang na kayang ibigay ang lahat ng mga luho niya. May pupuntahan ako ngayon, Nay. Wala akong oras para makipag-usap kay Marisa. At isa pa, wala rin naman kami mahalagang pag-uusapan. Madalas tinatakasan ni Ivan si Marisa sa tuwing bumibisita ito sa kanilang bahay. Kung minsan ay hindi siya lumalabas sa kanyang kwarto, ilang ang alam niyang paraan para tigilan na siya ng dalaga at huwag na itong umasa pa. Malinaw naman kasi sa mga ipinapakita ni Ivan na wala talaga siyang nararamdaman para sa dalaga. Hindi niya rin kasi gusto ang ugaling nito dahil may pagka-istrikta ito at may pagkamaldita. Makalipas ang ilang minuto, ay tinahak na ni Ivan ang daan palabas ng kanyang kwarto. Dumaan siya sa sala at natanaw niya si Marisa na may dala mga mamahaling pagkain. Sexy rin ang forma nito na para bang sinasadya nitong magpaganda para talaga sa kanya. Hi Ivan, mabuti naman at pinuntahan mo na ako dito. Kanina pa kita hinihintay. Namimiss na nga kita eh. Siya nga pala, may dala akong pasalubong para sa'yo. Eto oh, tingnan mo. Ang mga mata ni Marisa ay tila nang aakit. Litaw na litaw ang magandang hubog ng kanyang pangangatawan dahil sa suot niyang fitted dress. Puno rin ng kolorete ang kanyang mukha na mas lalong nagpakintab ng kanyang angking ganda. Hindi maipagkakailang maganda talaga si Marisa. Ngunit mas lalo siyang nagpapaganda kapag bumibisita siya sa bahay ng binata. Salamat sa pasalubong mo, Marisa. Pero pasensya ka na. May pupuntahan kasi ako ngayon eh. Napalitan ng lungkot ang kaninang masayang mukha ng dalaga. Hindi siya natuwa sa winika ni Ivan.
Ano ba naman yan? Akala ko tuloy magkakaroon ka na ng oras sa akin. Halata sa mukha niya ang pagiging dismayado. Hindi na nagtagal pa si Ivan. Tinahak na niya ang daan palabas ng kanilang bahay. Narinig niya pa nga ang sigaw ng kanyang ina na huwag siyang aalis. Ngunit hindi talaga siya nagpaawat. Tumungo siya sa kinaroroonan ng kanyang motorsiklo at agad na nagmaneho palayo sa kanilang bahay. Nais na lamang makaiwas kay Marisa para hindi lumalim ang kanilang koneksyon at hindi lalong aasa sa kanyang dalaga. Alam niya kasi na hindi niya talaga kayang suklian ang pagmamahal nito. Nako, pati ba naman si nanay pinipilit ako sa hindi ko gusto? Hindi ko naman kasi pwedeng turuan ng sarili ko na mahalin ang babaeng yun. Gulong-gulo ang isip ni Ivan habang binabagtas ng kanyang motorsiklo ang mahabang kalsada. Tirik na tirik ang araw, pero hindi niya alintana ang masakit na sikat nito. Sa lalim ng kanyang iniisip, ay hindi niya na malayong-malayo na pala ang kanyang nilakbay. Nakarating siya sa palengke, kung saan ay dumagsa ang napakaraming tao at sasakyan dahil may fiesta sa lugar na yon. Ay, traffic pa talaga oh. Ayokong maghantay rito. Ang init-init pa naman ng sikat ng araw. Mabuti pa magpapahinga muna ako sa tabi. Mabilis siyang nagparking sa tabi ng kalsada. Medyo mahangin sa pwestong yon. Kaya kahit papaano ay nakahinga rin siya ng maayos. Maya-maya ay natanong niya ang isang babaeng pulubi na nasa di kalayuan. Nakaladang isang kamay nito sa bawat taong dumaraan. Pahiwatig na gusto niyang humingi ng pagkain o pera, ngunit wala man lang pumansin sa kanya. Pahingi naman po na kahit tigli 5 piso lang. Pangkain ko lamang po. Maawa na po kayo sa akin. Sambit ng babaeng pulubi sa isang dumaang ale. Aba, magtrabaho ka. Huwag kang hingi ng hingi rito sa kalsada. Matuto kang kumayod ng magkapera ka. Mga pabigat kayo sa lipunan. Galit na galit ang ala sa babaeng pulubi. Kahit piso ay hindi niya ito pinagbigyan. Nakamasid lamang sa Ivan mula sa hindi kalayuan. Nakaramdam siya ng awa sa pulubi. Nagugutom na yata yung babae. Wala man lang nagbigay sa kanya sa dami ng dumang mga tao. Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa pwestong kinaroroonan ng babaeng pulubi. Nang mapansin nito si Ivan, ay agaran nito naglahad ng kanyang kamay. Pahingi naman po ng pera o di kaya po ay ng pagkain. Nagugutom na po kasi talaga ako eh. Maawa na po kayo. Bigyan mo po ako. Napabuntong hininga si Ivan. Likas na sa kanyang pagiging maawain. Kaya naman ay hindi niya maiwasang makaramdam ng awa. Kinuha niya ang kanyang pitaka sa loob ng bulsa niya at marahang kinausap ang pulubi. Halika miss, sumunod ka sa akin. Pupunta tayo sa karinderya. Ililibre kita ng pagkain. Pumaskil sa labi ng pulubi ang matamis ng ngiti. Kitang-kita sa kanyang mukha ang labis na saya. Talaga po? Ililibre mo ako? Oo naman miss. Halika na, sumama ka na sa akin. Agad na sumunod ang pulubi kay Ivan. Binagtas nila ang daan patungong karinderya. Si Ivan na rin ang nag-order para sa babaeng pulubi. Pinagtitinginan pa sila ng mga tao. Mababaka sa mga mata ng iba ang panghuhusga sa pulubi. Maya-maya ay biglang nagsalita ang matandang babae. Naku sir, huwag niyo nang pakainin ng pulubing yan. Nag-iinarte lang yan para makalibre. Tingnan mo naman ang katawan niya. Kumpleto naman ng mga kamay niya at paa. Marunong yan magtrabaho. Sadyang pinapaira lang ang katamaran. Sobrang sama ng tingin ng matandang babae sa pulubi. Hindi naman nagustuhan ni Ivan ang winika nito. Kaya naman ay agad siyang sumagot upang ipagtanggol ang babaeng pulubi. Nakula, wala naman pong problema kung ililibre kang pulubing to. Minsan lang naman po to. At isa pa, mukhang gutom na po siya. Kawawa naman siya kung hahayaan lang natin siya sa tabi. Hay nako, hindi dapat kinakaawa ng mga ganyang klaseng tao. Kung ako sa'yo, pabayaan mo na lang yan. Ang sarap naman ng buhay niyan, puro lang pangihingi. Ramdam na ramdam ni Ivan ang masasakit na mga salitang binibitawan ng matanda. Mas lalo siyang naawa sa pulubi. Mawalang galang na po lola. Hindi po dapat tayo nagbibitaw ng masasakit na salita sa ating kapwa. Kung ayaw niyo po siyang tulungan, huwag niyo na lang po siyang pagalitan. Ako na pong bahala rito sa kanya. Dahil sa sinabi ni Ivan,
ay mas lalong kumunot ang noo ng matandang babae. Nangingibabaw pa rin talagang pagiging suplada nito. Bahala na nga kayo rito. Magsama-sama kayo ng pulubing yan. Galit na umalis ang matandang babae. Hindi na lamang umimik pa si Ivan. Pinagmasdan niya ang mukha ng pulube at natanaw niya sa sulok ng mga mata nito ang lungkot. Ayos ka lang ba, miss? Hindi naman ito sumagot. Tila ba'y kay lalim ng iniisip nito. Hindi nagtagal ay dumating na rin ang order ni Ivan. Nakalagay na sa ibabaw ng mesa ang isang mangkok na ulam at isang platong kanin. Tinitigan lamang ito ng babaeng pulube. Para bang wala itong balak galawin ng pagkain na yon. Bakit ang tahimik mo naman, miss? Kumain ka na habang mainit pang pagkain. Sige na, para sa'yo lahat yan. Nakakahiya naman hong kumain. Mukhang tama nga ang sinabi ng matandang babae kanina. Hindi niyo dapat ako nililibre kasi may mga kamay naman ako. Mas lalong nalungkot si Ivan sa tinura ng pulube. Bahagya niyang tinapik ang balikat nito at kapag kuwan ay nagsalita. Naku, miss, huwag niyong isipin ang sinabi ng matandang babae kanina. Naiintindihan ko naman na walang-wala ka talaga ngayon. At sa panahon ngayon, mahirap maghanap ng trabaho. Kaya walang masama kung tutulungan ko ang kagaya mong pulube. Tao lang din naman kayo. Nagugutom at minsan kailangan ng tulong mula sa ibang tao. Pinagmasdan ng pulubi ang mukha ni Ivan. Tila ba humahanga ito sa kabaitang taglay ng binata. Ang bait niyo naman ho. Bihira lang ang mga taong kagaya niyo. Ano nga ho palang pangalan niyo? Ako si Ivan. Ikaw, anong pangalan mo? Ako naman ho si Liana. Ang ganda naman ng pangalan mo, miss. Pero mas maganda kung kumain ka muna. Alam kong nagugutom ka na eh. Ngumiti na lamang ang pulube. Hindi nagtagal ay hinawakan na nito ang kutsara at tinidor. Dilantakan na niya ang pagkain na nakahain sa ibabaw ng mesa. Nakamasid lamang si Ivan habang kumakain si Liana. Habang nakatitig siya sa dalaga, ay agad niyang napansin ang kakaibang ganda nito. Kahit na maraming dumi ang mukha ni Liana, ay hindi pa rin ito kayang takpan ng kanyang taglay na kagandahan. Bumabanaag pa rin ang malaporselana nitong kutis. Matangos na ilong, makakapal na mga kilay at magandang hulma ng mga labi. Kaakit-akit para kay Ivan ang kagandahan ng dalagang pulube. Bakit naman ho ganyan ka makatingin sa akin? Masyado ba ako mabilis kumain? Wala sa oras na napangisi si Ivan dahil sa tanong ng pulube. Hindi niya kasi namalayan na napapatulala na pala siya dahil sa kakatitig sa mukha nito. Pasensya ka na. Naaliw lang kasi ako sa'yo eh. Ang cute mo kasing kumain eh. Palusot lamang yun ni Ivan. Ngunit ang totoo ay napapatulala talaga siya sa sobrang ganda ni Liana. Maya-maya pa ay tinanong niya kung ilang taon na ba ito. Agad namang sinabi ng pulubing dalaga na 27 years old na siya. Nako, hindi pala nagkakalayo ang edad natin, Liana. 29 lang din kasi ako eh. Ilang taon lang pala yung agwat natin, no? Ngiti lamang ang naging tugon ni Liana kay Ivan. Hindi nagtagal ay tapos na itong kumain. Si Ivan na ang nagbayad ng lahat ng kinain ng dalaga. Laking tuwa naman ni Liana dahil busog na busog raw siya. Maraming salamat sa paglibre sa akin ha. Sana magkita pa tayo ulit para makabawi naman ako sa'yo. Sisipagan ko ang pandilimos para marami akong maipon na pera at ikaw naman ang ililibre ko. Ang cute naman ng idea mo, miss. Pero hindi mo na ako kailangan librehin. Ayos na sa akin na busog ka at ligtas ka sa bawat araw. Abot tayo nga ang ngiti ng pulube habang nakatingin sila ni Ivan sa isa't isa. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin si Ivan. Kailangan niya na kasing umuwi dahil mayroon pa siyang mahalagang gagawin sa kanilang bahay. Ngunit bago siya umalis, ay pinaalala na kay Liana na mag-iingat ito sa panlilimos. Lalo na't marami pa namang mga adik sa gilid ng kalsada. Pagkarating ni Ivan sa kanilang bahay, ay isang sermon ng galing kay Aling Sabel ang sumalubong sa kanya. Mabuti naman at nandito ka na, Ivan. Tinakasan mo pala talaga si Marisa kanina. Hindi ka malang naglaan ng oras para kausapin siya. Ano ka ba naman? Nakakaya sa kanya, Ivan. Huwag mo namang baliwalain ang effort ng isang babae para sa'yo. Laglag na naman ang panga ng binata. Hindi niya akalaing masisira ang araw niya pagkarating niya sa kanilang bahay.
Please lang, Nay. Huwag mo ko ipagpilitan kay Marisa. Hindi ko nga kayang ibigay ang atensyon na hinihiling niya. At mas lalong hindi ko masusuklian ng pagmamahal niya. Agad na sumalubong ang mga kilay ni Aling Sabel. Sa maraming beses ay dismayado na naman siya sa naging sagot ng kanyang anak. Huwag mong sabihin sasayangin mo ang babaeng yon. Siya na ang lumalapit sa'yo pero ayaw mo pa. Magandang future mo kapag si Marisa ang mapapangasawa mo. Hindi ka na mahihirapan dahil may kaya naman ng pamilya niya. Ano ka ba naman, Ivan? Mag-isip ka nga. Pairalin mo naman ang utak mo kahit ngayon lang. Maging practical ka naman sa buhay mo. Masakit po ang ulo ko ngayon, Nay. Hayaan niyo po muna ako magpahinga kahit sandali. Mas lalong sumakit ang ulo ni Ivan sa mga pinagsasasabi ng kanyang ina. Kahit anong pilit nito, ay hindi talaga mababago ang kanyang desisyon. Wala talaga siyang balak na magpakasal kay Marisa. Matapos ang bitin ni Ivan ng mga salitang yon, ay pinihit na niya ang daan patungo sa loob ng kanyang silid. Pagkarating niya malapit sa kanyang kama, ay agad niyang ibinagsak doon ang katawan niya. Bigla kasi siyang dinalaw ng antok dahil sa mahabang biyahe kanina. Habang nakapikit ang kanyang mga mata, ay biglang nanariwa sa kanyang alaala ang mukha ni Liana, ang dalagang pulubi na natagpuan niya sa palengke. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Ivan nang maalala niya ang gandang taglay nito. Sobrang ganda talaga ni Liana. Hindi siya nababagay sa pagiging pulubi. Ibang-ibang ganda niya sa lahat ng babaeng nakilala ko. Teka lang, bakit kaya bigla ko siyang namimiss? Ano kayang nangyayari sa akin? Isinubsob niya ang kanyang mukha sa unan at sinubukang alisin sa sulok ng kanyang isip si Liana. Ngunit mas lalo niya lamang naaalala ang kaakit-akit nitong figura. Kamusta na kaya siya ngayon? Siguro nanlilimos pa rin siya. Kawawa naman siya. Hindi naman siya binibigyan ng mga tao. Hindi siya nababagay sa hanay ng mga pulubi. Mula noon, ay hindi na nawala pa sa isip ni Ivan ang dalagang pulubi. Madalas na itong hinahanap-hanap na para bang matagal na niya itong kilala. Kung minsan ay napapatulala na lamang siya sa kanyang higaan habang iniisip si Liana. Hindi lubos maipaliwanag ni Ivan kung bakit hindi na mawala-wala sa kanyang isip ang pulubing isang beses na lamang nasilayan. Isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog, ay nanaginip siya patungkol sa dalaga. Sa sobrang lalim ng kanyang panaginip, ay hindi na niya namalayan na sinasambit na pala ng kanyang bibig ang magandang pangalan ng dalaga. Ivan, gumising ka! Gumising ka! Nananaginip ka! Nagulat si Ivan nang bigla siyang pinaghahampas ni Aling Sabel gamit ang malambot na unan. Dahil doon ay naudot ang panaginip ni Ivan. Iminulat niya ang kanyang mga mata at bumungad sa kanyang paningin na mukha ni Aling Sabel. Liana! Ikaw ba yan, Liana? Agad namang kumunot ang noo ng kanyang ina. Nagmistulang dragon ng ekspresyon ng mukha nito. Ano, Liana? Ivan, nanay mo ako. Hindi ako si Liana. Sino ba yung Liana na yon? Kinusot ni Ivan ang kanyang mga mata at marahang sinampal ang kanyang pisngi nang sa gayon ay matauhan siya. Pakiramdam na kasi ay para siyang lutang ng mga sandaling yon. Naku, panaginip lang pala ang lahat. Kaya pala tinawag mo kong Liana dahil napanaginipan mo pala siya. Bakit? Sino ba ang babaeng yun, Ivan? Siya ba ang dahilan kung bakit walang puwang sa puso mo si Marisa? Nay naman, panaginip lang po yun. Huwag niyo na pong gawing big deal. Ang sarap-sarap ng tulog ko, ginising mo pa talaga ako. Yan tuloy, naudlot yung magandang panaginip ko. Mas maganda kung si Marisa ang napapanaginipan mo. Hindi ang kung sino-sinong babae. Napakamot na lamang si Ivan sa kanyang ulo. Kahit kailan ay ayaw talaga siyang tantanan ng nanay niya. Palagi nitong isinisingit si Marisa kapag babae ang laman ng kanilang pinag-uusapan. Nang sumapit ang umaga, ay hindi nakatiis si Ivan. Bumalik siya sa palengke kung saan niya unang nakita si Liana. Nais niya na kasing muling masilayan ng dalaga. Kaya naman ay naglaan siya ng oras upang puntahan talaga ito. Pagkarating niya sa palengke, ay bumungad sa kanya ang nagkukumpulang mga tao. Dala ng labis na kuryosidad, ay agad siyang lumapit sa kinaroroonan ng mga ito upang alamin kung ano ang kanilang pinagkakaguluhan.
Narinig niya ang pasigaw na iyak ng isang babae habang nagmamakaawa. Teka lang, parang boses yun ni Liana. Hindi ako nagkakamali. Boses niya talaga yung narinig ko. Sumiksik si Ivan sa nagkukumpulang mga tao, kung saan ay doon ang gagaling ang pasigaw na iyak ng isang babae. Muntikan pa siyang matumba, bunsod ng labis na pagmamadali. Halos madurog ang kanyang puso nang makumpirma niya na si Liana nga ang umiiyak. Sinasabunutan ito ng isang babae na sa tingin niya ay nanay na. Itigil niyo yan! Huwag niyo siyang sasaktan! Sigaw ng sigaw si Ivan, ngunit hindi siya pinapakinggan ng babae. Patuloy pa rin itong pinagsasasabunutan si Liana. Uling hiya kang babae ka? Ang aga-aga ninanakawan mo ako? Galit na galit ang babae habang pinagsasasampal nito ng paulit-ulit si Liana. Hindi na nakatiis si Ivan. Mabilis siyang lumapit sa kinaroroonan ng dalawa at agarang inawat ang babae. Hinawakan niya ang dalawang mga kamay nito upang hindi na makapanakit. Hindi nagtagal ay binitiwan din nito ang mahabang buhok ni Liana. Hindi ho ako magnanakaw. Hindi ho ako ang nagnakaw ng wallet mo. Isang batang pulubi ang gumawa nun at hindi ako. Halos paus na ang boses ni Liana dahil sa kakaiyak. Pilit niyang pinagtatanggol ang sarili niya, ngunit patuloy pa rin pinagdidiinan ng babae na siya raw talaga ang nagnakaw ng wallet nito. Pati ang ibang taong naroon ay kumakampi rin sa ginang. Hindi na dapat binubuhay ang pulubing yan. Perwisyo ang dala niya sa mga taong dumaraan dito. Mga magnanakaw talaga ang mga pulubi sa bayang ito. Kapag hindi mo binigyan, abay paniguradong nanakawan ka nila. Tagos na tagos sa puso ni Liana ang mga masasakit na salitang binabato sa kanya. Gustuhin man niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at linisin ang kanyang pangalan. Subalit hindi niya na mababago ang tingin ng mga tao sa kanya. Mas lalo siyang napaiyak sa tagpong yon. Pakiramdam niya ay mag-isa lamang siyang humaharap sa laban. Maya-maya ay naramdaman niya ang mahigpit na pagyakap ni Ivan. Ang klase ng yakap na nagpapahiwatig ng pagdamay. Tahan na, Liana. Huwag ka nang umiyak. Andito lang ako para sa'yo. Mas lalong humigpit ang yakap ng binata at pinagtawanan sila ng ibang mga tao. Narinig pa ni Ivan ang bulong-bulungan ng iba na baka ay nawawala na raw siya sa tamang pag-iisip dahil pati pulube pinagtatanggol niya. Ngunit hindi na lamang pinansin ni Ivan ang lahat ng mga negatibong narinig niya sa paligid niya. Hindi nagtagal ay nagsipag-alisa na rin ang mga tao. Silang dalawa na lamang ni Liana ang natitira sa pwestong yon. Walang puso talaga na nakit sa'yo. Tignan mo, kumalat na ang mga dugo mo. Sandali lang ah. Pupunasan ko muna para mawala ang bahid ng dugo sa iyong muka. Labis na naawa si Ivan sa sinapit ng pulubing dalaga. Pinunasan niya ang mga dugong kumalat sa mukha nito gamit ang kanyang panyo. Mabuti na lamang at may dala siyang pamunas ng mga sandaling yon. Ivan, naniniwala ka bang magnanakaw ako? Nakaya kong nakawin ng pitaka ng babaeng yon? Animoy inosenteng bata si Liana dahil sa tanong niya kay Ivan. Ang dalawang pares ng kanyang mapupungay na mga mata ay tila ba nangungusap. Ngumiti ang binata at saka sinagot ang tanong ng pulube. Hindi magnanakaw ang tingin ko sa'yo, Liana. Alam kong may mabuti kang puso. Kahit isa kang pulube, naniniwala ako na hindi mo magagawang magnakaw. Mabuti ka pa, Ivan. Ang bait-bait mong tao. Hindi mo ako pinag-iisipan ng masama. Mababanaag sa mukha ni Liana ang labis na paghanga sa kabaitang taglay nito. Patuloy na nilinis ni Ivan ang mga dugong kumalat sa mukha nito. Dumugo kasi ang ilong niya dahil sa malakas na sampal ng ginang. Mabuti na lamang at hindi nawala ng malay si Liana. Inayos niya magulong buhok nito. Laking pasasalamat ng pulube dahil kahit papaano ay mayroon na siyang kakampi. Binilan pa ito ni Ivan ng pagkain bago siya umulis at umuwi sa kanilang bahay. Nang sumunod na mga araw, ay mas lalong hindi na nawala sa isip na Ivan si Liana. Palagi niya itong hinahanap na para bang hindi siya mapakali kapag hindi niya natitiyak na nasa maayos itong kalagayan. Isang gabi, nagising si Ivan dahil sa sobrang lakas ng buhos ng ulan na sinabayan pa ng malakas na hampas ng hangin.
Tila ba binabayo ang kanilang bubungan dahil parang masisira na ito. Anong oras na ba? Bakit sobrang lakas ng hangin at ulan? May bagyo ba ngayon? Alistong napatingin si Ivan sa kanyang relong pambisig. Nalaman niyang 3:00 na pala ng madaling araw. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana ng kanyang silid upang silipin ang mga nagaganap sa labas ng kanilang bahay. Agarang tumambad sa kanyang paningin ang mga natumbang punong kahoy. Sabi ko na nga, may bagyo talaga ngayon. Nang muling umihip ang malakas na hangin, ay bigla niyang naalala si Liana. Hindi niya naiwasang mag-alala sa kalagayan nito. Naku, kamusta kaya ngayon si Liana? Saan kaya siya natutulog? Baka naman sa ilalim ng tulay siya natulog. O di kaya sa tabi-tabi. Kawawa naman talaga siya. Naway nasa maayos siyang kalagayan. Habang lalong bumabayo ang malakas na hangin, parang masisira ng kanilang bubong dahil sa tindi ng bagyo. Niyakap na niya lamang ang kanyang sarili at hiniling na sana iwalang masamang nangyari kay Liana. Mahigit 3 oras na bumuhos ang ulan. Sinabayan pa ito ng kulog at kidlat, dahilan kung bakit mas lalo nag-alala si Ivan sa pulubing dalaga. Nang sumapit ang umaga at tumila ang malakas na ulan, pati na rin ang malakas na hampas ng hangin, hindi na rin masyadong marami ang patak ng ulan mula sa kalangitan. Kailangan kong puntahan ngayon si Liana. Baka napaano na siya sa palengke. Delikado pa naman dun kapag bumabagyo. Hindi na nagdalawang isip pa si Ivan. Mabilis siyang pumunta sa palengke sakay ng kanyang motorsiklo. Simple lamang ang uri ng kanilang buhay at hindi niya afford ang mga mamahaling sasakyan. Pagkarating niya sa palengke, ay agad niyang hinanap si Liana. Natagpuan niya ito sa gilid ng isang grocery store. Nakaupo habang nilalamig. Halata rin sa mukha nito na parang nagugutom na ito. Liana, mabuti naman at nandito ka. Kamusta ka na? Ayos lang naman ako, Ivan. Medyo nagugutom nga lang at nilalamig. Naawa ang binata sa kalagayan ng dalaga. Mabilis ang hinubad ang suot ng jacket at inaabot ito kay Liana. O ito, gamitin mo ang jacket ko para hindi ka masyadong malamigan dyan. Matatanaw sa sulok ng mga mata ni Liana ang labis na paghanga kay Ivan. Para bang nasisiyahan siya sa magandang ugaling pinapamalas nito sa kanya. Maraming salamat dahil hindi mo ako pinabayaan, Ivan. Alam mo, ang mga kagaya mong tao ay dapat na pinagpapala. Napakabait mo namang nilalang. Abot tayo nga ang ngiti ni Ivan dahil sa sinabi ni Liana. Hindi niya man maamin ang totoo, pero alam niya sa kanyang sarili na kinikilig siya. Basta ikaw, lahat gagawin ko para sa'yo. Napangiti na lamang din si Liana sa winika ni Ivan. Nagtatagpo ang kanilang mga mata na kung iyong pag-aaralan na maigi ay masasabi mo na may nakakubling kahulugan. Halika Liana, kain muna tayo sa karinderya. Alam ko kanina ka pa nagugutom eh. Akmang pupunta na sana sila sa malapit na karinderya nang biglang kumulog at kumidlat. Sabay silang napatakip sa kanilang mga tenga dahil sa sobrang lakas ng impak ng kidlat. Ang tagpong yun ay sinundan ng pagbuhos ng malakas na ulan. Nagsiliparan din ang ibang mga gamit sa gilid ng tindahan na sinabayan naman ng pagkahulog ng mga dahon mula sa itaas ng mga puno. Mukhang hindi pa rin tumitila ang bagyo ah. Ang mabuti pa, sumama ka muna sa bahay Liana. Doon ka muna manatili hanggat di pa nawawala ang bagyo. Nakakahiya naman sa'yo, Ivan. Baka makaistorbo lang ako roon. Dito na lang ako. Ayos lang naman ako rito eh. Pinagmasdan ni Ivan ang dalaga mula ulo hanggang paa. Natanaw niyang basang-basa na ang suot nitong damit. Hindi rin nakatakas sa kanyang paningin ang namumutlang labi ni Liana. Halatang sobrang nilalamig na talaga ito at parang nanginginig na sa gutom. Ayaw kong pabayaan ka rito Liana. Gusto kong parehas tayo nakasilong sa maayos na bubong habang bumabagyo. Ayaw kong mapahama ka kaya please, sumama ka na sa bahay. Mas ligtas ka kapag doon. Mas lalong lumakas ang buhos ng ulan, kaya naman ay nakumbinsi si Liana na sumama sa bahay ni Ivan. Nagpasilong muna sila saglit.
at saka umuwi sa bahay ng binata. Nang makarating sila roon, ay inilalayan ni Ivan si Liana papasok sa pintuan. Agad namang bumungad sa kanilang pagdating ang mukha ni Aling Sabel. Nang matanong nito si Liana, ay pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa. Halata sa paraan ng pagtitig nito na hindi nito nagustuhan ng presensya ng dalaga. Teka lang, parang pamilyar sa akin ang mukha ng babaeng yan. Siya yata yung pulubi na nakita ko sa palengke nung nakaraang araw. Tama ba ako, Ivan? Humugot muna ng malalim na hiningi si Ivan bago sinagot ang tanong ni Aling Sabel. Opo, Nay. Siya nga ang pulubing nakikita natin sa palengke. Liana po ang kanyang pangalan. Proud na proud si Ivan habang pinapakilala niya sa kanyang ina si Liana. Ngunit wala man lang kakulay-kulay sa naging reaksyon ni Aling Sabel. Binato nito ng masasakit na tingin ng dalaga bilang pahiwatig na hindi niya ito nagugustuhan. Naku naman, Ivan, bakit mo naman dinala rito ang pulubing yan? Ang baho-baho niya at ang dumi-dumi ng katawan niya. Ilayo mo nga sa akin ang babaeng yan. Tumaas sa mga kilay ni Aling Sabel habang sinesenyasan niya si Ivan na paalisin si Liana. Nagulat naman ang binata sa inasal ng kanyang ina. Hindi niya inaasahan na itatakwil nito si Liana. Ano ka ba naman, Nay? Huwag mo naman pagsabihan ng ganyan ng tao. Baka sa mukha ni Liana na nasasaktan siya sa winika ni Aling Sabel. Ngunit sa halip na magsalita, ay pinili niya na lamang na manahimik. Napapakagat-labay na lamang siya habang sinasalo ang bawat masasakit na mga salita na ibinabato sa kanya. Sinabi pa ni Aling Sabel na hindi raw siya nararapat sa kanilang pamamahay sapagkat siya raw ay isang pulubi, marumi ang suot at mabaho. Ano ka ba naman, Nay? Sumusobra ka na eh. Hindi mo naman dapat ipagtabuyan si Liana. Dahil kagaya natin ay tao rin siya. May puso rin siya at marunong din siya masaktan. Nagmistulang galit na tigre ang mukha ni Aling Sabel matapos nang maulinigin ang winika ng kanyang anak. Aba, Ivan, huwag mong sabihin kinakampihan mo pa ang babaeng yan. Ako ang nanay mo, kaya ako ang dapat nakampihan mo. Oo nga, nanay kita. Pero hindi niyo po dapat ginaganyan si Liana. Masyado na pong masasakit ang mga salitang binitawan niyo. Kung ayaw mo nasasaktan ng pulubing yan, di dapat hindi mo siya dinala rito. Hinayaan mo na lamang siya mabulok sa palengke kasi doon naman siya nababaga sa marumi at mabahong lugar na tirahan ng mga pulubi Kaya please lang, paalisin mo ng babaeng ito. Hindi siya nababagay sa bahay natin. Baka mamaya magnanakaw pa pala yan. Nay, tama na po. Huwag mo nang... Hindi na natapos ni Ivan ang kanyang sasabihin dahil agad na nagsalita si Liana. Ivan, mukhang tama nga ang nanay mo. Hindi ako nababagay sa pamamahay na ito. Ang mabuti pa, aalis na lamang ako para hindi na kayo mag-away pa. Pasensya na sa abala. Liana, wag. Huwag kang aalis. Bumabagyo pa oh. Baka mapahama ka lang sa labas. Dito ka lang sa loob ng bahay. Dahil doon, ay hindi na lamang umalis pa si Liana. Tiniis na lamang ang matalim na tingin at masasakit na mga salita ni Aling Sabel. Makalipas ang ilang minuto, ay niyaya siya ni Ivan patungo sa loob ng kusina. Sabay na kumain sina Ivan at Liana, habang nag-aalburuto naman si Aling Sabel. Huwag mong pansinin ang sinasabi ni Inay. Ganyan lang talaga siya. Huwag kang mag-alala. Andito lang ako para protektahan ka. Maraming salamat talaga, Ivan. Nang sumunod na mga araw, ay tumila na rin ang bagyo. Kalmado na ang paligid. Hindi na bumubuhos ang malakas na ulan at hindi na rin humahampas ang matinding hangin. Ivan, oras na para babalik na ako sa palengke. Tutal, wala na naman ang bagyo. Malilimos na lamang ulit ako sa palengke nang mabuhay ako. Nalungkot si Ivan sa winika ng dalagang pulubi. Mga 3 araw nang nananatili sa kanilang bahay si Liana at ayaw na niyang umalis pa ito. Huwag ka nang umalis, Liana. Dito ka na lang manatili sa bahay. May hirapan ka lamang kapag nasa palengke ka. Hindi ka sigurado kung makakakain ka ba ron ng 3 beses sa isang araw. Saka, sobrang hirap ng buhay doon.
Isa pa, sobrang delikado. Habang nag-uusap sina Ivan at Liana, ay wala silang kamalay-malay na nakikinig pala sa kanila si Aling Sabel. Hindi nakaligtas sa mga tainga nito ang mga salitang binitiwan ni Ivan. Aba Ivan, masyado mo naman ginagawang prinsesa ang pulubing yan. Huwag mong sabihin, dito na siya titira. Wala tayong mapapala sa babaeng yan. Bukod sa nakakadiri na. Palamunin pa yan. Nay, nakikiusap po ko. Huwag niyo naman po siyang itakwil. Hayaan niyo po siyang manatili rito. Kawawa naman siya kapag hayaan lang natin siya sa palengke. Baka mapagtripan pa siya ng mga adik. Marami pa naman masasamang tao sa panahon ngayon. Tumaas ang isang kilay ni Aling Sabel sa pakiusap ng kanyang anak. Nakapamaywang siya at galit na nag-isip-isip. Sige, pumapayag na ako manatili dito ang pulubing yan. Basta't gagawin niya lahat ng mga iuutos ko sa kanya. Ayaw kong tatamad-tamad siya. Gusto kong tumulong siya sa mga gawaing bahay para may silbi naman ang pananatili niya rito. Ang ibig sabihin, magiging kasambahay siya sa pamamahay natin. Pero syempre, wala siyang sahod na matatanggap. Dahil tayo rin naman na magpapalamon sa kanya. Nabigla si Ivan sa sinabi ng kanyang ina. Nagkatinginan silang dalawa ni Liana. Makikita sa mga mata ng binata na hindi siya pumapayag sa sinabi ng kanyang ina. Dahil alam niyang pahihirapan talaga nito ang dalaga. Maya-maya ay bigla na lang nagsalita si Liana. Sige po, pumapayag na ako na maging katulong sa bahay na to. Huwag po kayo mag-alala, masipag naman ho ako. Marunong ka ba maglaba? Magsaing, magplansya ng damit, magluto, maghugas ng pinggan at magwalis. Opo, kayang-kaya ko po yan. Sumilay ang peking ngiti sa sulok ng labi ni Aling Sabel. Pumapalakpak siya habang nakatingin kay Liana. Magaling. Mabuti naman at pumapayag ka. Siguraduhin mo lang na ayusin mo ang trabaho mo. Dahil kapag hindi ko nagustuhan ng performance mo, palalayasan kita ng wala sa oras. Ano, nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Aling Sabel. Maliwanag na maliwanag ho. Kung ganoon, edi mabuti. Halika, sumunod ka sa akin. Agad namang sumunod si Liana kay Aling Sabel. Dinala siya nito patungo sa harap ng napakaraming labahin. Nakikita mo ba ang labahang ito? Labahan mo ang lahat ng to. At tsakin mong kuskusin mo ng maigi ang bawat damit. O ano, naiintindihan mo ba? Babaeng pulubi eh. Agad na tumango si Liana bilang tugon. Makikita sa ekspresyon ng kanyang mukha na hindi siya tumatanggi sa inuutos sa kanya ni Aling Sabel. Kung ganoon, pwede ka na magsimula ngayon. Siya nga pala, magluto ka na rin pagkatapos mo maglaba dahil manonood ako ng TV. Sige ho, makakaasa po kayong susundin ko lahat ng mga inuutos ninyo. Ako na po ang bahala rito. Pagkatapos noon, ay umalis na si Aling Sabel. Abotay nga na ngiti nito. Natutuwa ito dahil pahihirapan nito ng husto si Liana. Hindi nagtagal, ay sinimulan na rin ng dalaga ang paglalaba. Kung tutuusin, sobrang dami ng mga labahin. Ngunit hindi na lamang nagreklamo pa si Liana. Isinaisip niya na lamang na kailangan niya matapos ang kanyang trabaho at nang hindi siya mapagalitan ni Aling Sabel. Habang naglalaba siya, ay bigla siyang nilapitan ni Ivan. Liana, ayos ka lang ba? Huwag mo nang laban yan. Ako nagagawa niyan kapag nakauwi na ako galing sa trabaho. Naku, ayos lang ako Ivan. Wala kang dapat na ipag-alala sa akin. Kayang-kaya kong tapusin ang mga labahang to. Nakakaya rin kasi sa nanay mo eh, kung hindi ako magtatrabaho. Palamunin daw ako, sabi niya. Pasensya ka na, Liana. Pero magsabi ka lang kung di ka komportable sa mga pinapagawa ni nanay ha. Andito lang ako palagi para sa'yo. Isipin mo nakakampi mo ako sa lahat ng pagkakataon. Huwag mong isipin nag-iisa ka lang dito. Sumilay ang matamis ng ngiti sa labi ni Liana. Tila ba hangang-hanga siya sa kabaitan ng binata. Ivan, salamat palagi ha. Simula na magkakilala tayo. Ikaw na ang naging superhero ko. Palagi mo akong kinakampihan, tinutulungan, at pinaglalaban kahit hindi mo naman ako kaano-ano. Alam mo, ang swerte ng babae mapapangasawa mo. Sobrang lagkit ng tingin ni Liana kay Ivan. Halatang halata sa mukha niya
na humahanga siya sa ugali ng binata. Sa kabilang dako, nakangiti naman si Ivan habang nagsasalubong ang kanilang mga tingin. Deserve mong tratuhin ng tama. Dahil nakikita kong isa kang mabuting tao, Liana. Talaga? Kahit pulubi ako? Deserve ko pa rin ba, Ivan? Oo naman, Liana. Kahit pulubi ka, malaki ang pagpapahalaga ko sa'yo. Ayaw ko nakikitan sinasaktan ka ng ibang tao. Kaya nga sinama kita rito. Kasi gusto ko protektahan ka laban sa mga taong nanlalait at nananakit sa'yo. Gusto ko palagi kang ligtas. Sobrang bait mo naman, Ivan. Bihira lamang ang mga taong kagaya mo. Siya nga pala, bakit ba gusto mo akong protektahan? Kung tutuusin, isa lang naman akong pulubi at hindi mo ako kaano-ano. Bakit mo ako inaalagaan, Ivan? Natameme si Ivan sa tanong ng dalaga. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Napangiti na lamang siya at para bang ayaw na niyang sagutin ang tanong na yon. Hindi siya makatingin diretso sa mga mata ni Liana na tila ba naiilang siya. Oh, bakit hindi ka na nagsasalita? Mahirap bang sagutin ang tanong ko? Ganito kasi yan, Liana. Nararamdaman kong espesyal ka para sa akin. Unang kita ko pa lang sa'yo, magaan ang loob ko. Basta bigla na lang umabot sa puntong ibig kitang protektahan. Gusto kong palagi kitang nakikita. Abot ay nga ang ngiti ni Liana sa winika ni Ivan. Natutuwa siya sa mga salitang kanyang nauulinigan. Maya-maya ay biglang nagpaalam si Ivan. Kailangan niya raw kasing pumasok sa trabaho, kaya iwanan niya na muna sa kanilang bahay si Liana. Si Ivan na nagtatrabaho sa isang restaurant bilang tagapagluto. Yun lamang ang tanging trabaho niya dahil hindi niya natupad ang pangarap niya maging isang piloto dahil hindi sapat ang kanilang pera. Hindi naman kasi sila mayaman. Kailangan niya pang kumawid para magkaroon siya ng pera na gagamitin niya sa mga pangangailangan niya. Ibinibigay niya rin kay Aling sa bilang kalahati ng kanyang sahod bilang panggasto sa araw-araw nilang pangangailangan. Kagaya na lamang ng ulam at ng pagkain, pati na rin sa pambayad ng kuryente at ng tubig. Masasabing maswerte si Aling Sabel dahil sa pagkakaroon ng isang anak na babait at matulungin. Ngunit para sa kanyang ina, hindi pa rin sapat ang kinikita ni Ivan mula sa trabaho nito. Gumagapang pa rin sila para makaraos sa araw-araw. At yun ang dahilan kung bakit gustong-gusto nito na mapangasawa ni Ivan si Marisa. Yun lamang kasi ang alam niyang paraan para hindi na sila mahirapan sa paghahanap ng pera. Nang makaalis na si Ivan, ay agad na ipinagpatuloy ni Liana ang paglalaba. Kahit namumula na ang kanyang mga palad, ay sinusubukan niya pa rin tapusin ang ginagawa niya. Kailangan niya pa kasi magluto pagkatapos ng kanyang paglalaba. Sa gitna ng kanyang paglalaba, ay narinig niya ang boses ni Marisa sa sala. Tita Sabel, nandito ba si Ivan? Namimiss ko na kasi ang future husband ko eh. I wanna see him na. Kaalis na lang Marisa. Sayang naman, hindi mo naabutan. Pero halika, may ipapakita ko sa'yo. Sumunod ka sa akin. Nakikinig lamang si Liana sa usapan ni na Marisa at Aling Sabel. Pero ng mga sandaling yon, ay hindi niya pakilala si Marisa. Ngunit nagtataka siya kung bakit future husband ang tawag nito kay Ivan. Kung ganon, girlfriend ni Ivan ang babaeng yon. Naku, may girlfriend na pala siya. Hindi niya sinabi sa akin yun ah. Baka mamaya pagsilosan pa ako ng girlfriend niya. Maya-maya ay nakarinig siya ng mga yapak papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nang lumingon siya, ay agad niyang natanaw sina Aling Sabel at ang magandang babae na blandang buhok at balingkinita ng katawan. Napaisip na lamang si Liana na baka yun nga ang girlfriend ni Ivan. Tingnan mo Marisa, may katulong na ako sa bahay na ito. Tingnan mo, di ba? Sunod na sunod siya sa mga utos ko. Tiningnan ni Marisa si Liana mula ulo hanggang paa. Napangiwi ito. Nang makita nito ang magulong buhok ni Liana, pati na rin ang maruming suot nitong damit. Iyan ang katulong mo, Tita Sabel? Ano ba? Parang nakakadiri naman siyang tingnan. Tingnan mo naman yung suot niya. Gula-gulanit na, magulo pa ang buhok. Para siyang baliw. Saan mo ba nakuha ang kasambahay na yan, tita?
Kitang-kita sa mukha ni Marisa ang matinding pag-ayaw kay Liana. Ang mga mata nito ay puno ng panlalait na para bang maruming basura ang tingin niya sa dalaga. Hindi maipagkakaila na maldita nga naman talaga si Marisa. Napulot lang naman ni Ivan sa palengke ang pulubing yan. Pakalat-kalat kasi roon at hingi ng hingi sa mga tao. Hay nako, ewan ko ba kung bakit dinala pa ni Ivan dito ang bruhang yan. Pinalayas ko nga pero ayaw namang umalis. Ayan tuloy, ginawa ko na lang siyang katulong. Kaya pala ang pangit na mukha niya eh. Pulubi pala ang babaeng yan. Pero teka lang Tita Sabel, bakit kaya dinala siya rito ni Ivan kahit nakakadiri siyang tingnan? Hindi kaya may gusto siya sa babaeng yan? Agarang napahalakak si Aling Sabel sa sinabi ni Marisa. Ginawa niya lamang nakatatawan ng kanyang narinig. Naku Marisa, imposible magkagusto ang anak ko sa babaeng pulubi. Huwag kang mag-alala. Sa'yo pa rin uuwi si Ivan. Wala namang binatbat ang babaeng ito pagdating sa'yo. Baliw lang ang maniniwala na magkakagusto ang anak ko sa mabaho at kadiring pulubi na yan. Sabay na nagtawanan sina Marisa at Aling Sabel. Samantalang si Liana naman ay nakikinig lamang sa kanila. Patuloy pa rin siya sa paglalaba kahit dinig na dinig niya ang mga panlalait at pangmamaliit sa kanyang pagkatao. Maya-maya ay biglang humakbang si Marisa patungo sa kinaroroonan ni Liana. Kumindat siya saglit kay Aling Sabel at saka hinawakan ng mahigpit ang buhok ng pulubing dalaga. Nabigla si Liana sa pangyayaring yon. Halata sa ekspresyon ng mukha niya na nasasaktan siya. Hindi siya nakapaghanda, kaya nabitiwan niya ang hawak ng labahin. Hoy, pulubi, wag na wag mo nga akitin si Ivan ha, kung ayaw mong ako makalaban mo. Itatak mo sa kukote mong pagmamay-ari ko na siya. Ano, naiintindihan mo ba? Aray, ang sakit. Bitiwan mo ang buhok ko. Nasasaktan ako. Wala naman akong balak agawin sa'yo si Ivan eh. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Wag na wag ka talaga magkamaling agawin siya sa akin. Dahil baka magsisi ka lang. Galit na galit si Marisa kay Liana. Nananaig ang selos sa kanyang puso. Lalo na't magkasama sina Ivan at Liana sa isang bahay. Pakiramdam niya ay nagdurugo ang kanyang puso. Kahit pulubi si Liana, may bahagi pa rin ang puso ni Marisa na natatakot na baka ay magkagusto si Ivan sa babaeng yon. Mahal na mahal ni Marisa si Ivan at yun ang dahilan kung bakit ganoon na lamang katindi ang galit na kay Liana. Alam niya sa kanyang sarili na wala silang relasyon ni Ivan. Ngunit sadyang hibang lang talaga ang kanyang puso. Patuloy pa rin siyang umaasa na balang araw ay masusuklian din ito ang pagmamahal na kanyang iniaalay. Bitiwan mo na ang buhok ni Marisa. Hindi naman kasi magugustuhan ni Ivan ng mga kagaya niyang nilalaang. Kumalma ka lang. Huwag ka masyadong magpaka-stress sa babaeng yan. Sa oras na malaman kung ginagapang niya ang anak ko. Hindi lang sa bunot ang aabutin niya sa akin. Kakalbuhin ko talaga siya nang malaman na kung sino ang binabangga niya. Okay. May point ka rin naman Tita Sabel. Sana lang talaga hindi siya magugustuhan ni Ivan. Akin lang dapat ang anak mo tita. Walang pwede nga anggin sa kanya kundi ako lang. Abayo naman Marisa. Sayong-sayo lang talagang pogi kong anak. Ikaw lang ang nais ko maging manugang ko. Abatay nga ang ngiti ni Marisa. Hindi maitatanggi ng kanyang mukha ang labis na saya. Para sa kanya ay panalo na siya. Sa kabilang dako, si Liana naman ay tahimik lamang habang nakikinig sa kanila. Habol-habol niya ang kanyang hininga dahil sa ginawang pagsabunot ni Marisa. O ikaw, ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Bilisan mo ang paglalaba. Hindi ko naman sinabi sa'yong huminto ka. Tapusin mo yan dahil magluluto ka pa. Ipapakain ko talaga sa'yo mga labahang yan kapag hindi mo nilabahan na maayos. Tango lamang ang itinugon ni Liana kay Aling Sabel. Para siyang isang buntot na sunod-sunuran sa lahat ng mga inuutos ng ina ni Ivan. Gayunpaman ay hindi pa rin siya nagrereklamo. Nanatiling tikom ang kanyang bibig na tila ba ayos lamang sa kanya na apak-apakan ang kanyang pagkatao. Binuhusan pa siya nito ng malamig na tubig, subalit hindi pa rin siya lumaban. Pinili niyang maging mapagpakumbaba at lawakan ang kanyang pasensya. Natapos ang kanyang araw na puro trabaho lamang siya. Bawal siya magpahinga dahil magagalit si Aling Sabel. Nang sumapit ang gabi, ay dumating na si Ivan. Naharatnan niya si Liana na abalang naglalampaso ng sahig habang tumatagaktak ang mga pawis.
Makikita sa mukha ng dalaga na pagod siya sa trabaho. Nangihina na rin siya at matamlay na ang mga mata niya. Kumunot ang noo ni Ivan sa kanyang nasilayan. Liana, alas 8 na ng gabi pero bakit naglilinis ka pa rin? Pagod na mukha mo. Ano? Ayos ka lang ba? Para kasi nangihina ka na. Kanina pa talaga ako napapagod, Ivan. Pero hindi naman ako pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. Magagalit sa akin ng nanay mo. Bahagyang uminit ang dalawang tenga ni Ivan sa sagot ni Liana. Hindi niya naibigan ang pinagagagawa ni Aling Sabel. Talaga ba, Liana? Grabe naman si nanay. Talagang pinapahirapan ka pala niya habang wala ako rito. Mas maigi pang umalis na lang ako rito. Halata naman kasi na ayaw talaga sa akin ng nanay mo. At isa pa, nagsaselo sa akin ng babaeng pumunta rito kanina. Girlfriend mo ba siya, Ivan? Nanlaki ang mga mata ng binata sa kanyang narinig. Marahil hindi niya inaasahan ang mga salitang yon. Ano? May babae nagsiselo sa'yo? Si Marisa ba ang tinutukoy mo, Liana? Siya ba? Oo. Marisa nga ang pangalan niya. Tama ka. Yun nga ang narinig ko kanina habang nag-uusap kayo ng nanay mo. Marisa ang pangalan ng babae. Sinabunutan pa nga niya ako kanina eh. Mas lalong kumunot ang noo ni Ivan sa sinabi ni Liana. Napasapo siya sa kanyang noo at muling humarap sa dalaga. Humugot siya ng malalim na hininga at kapag kuwan ay nagsalita. Pati ba naman ikaw ginugulo ng babaeng yun? Ay nako, ewan ko ba dyan kay Marisa? Oh, bakit? Kaano-ano ba siya, Ivan? Wala naman, anak lang siya ng kaibigan ni inay. Matagal na siyang may gusto sa akin pero wala eh. Hindi ko talaga masusuklian ang pagmamahal na binibigay niya sa akin. Ewan ko ba, manhid yata yung puso ko pagdating sa kanya. Tumango si Liana pagkatapos magsalita ni Ivan. Pahiwatig na nauunawaan niya ang dahilan kung bakit hindi nito magawang mahalin pabalik si Marisa. Kaya pala sinabihan niya ako kanina na huwag daw kitang aagawin sa kanya. Wala ka naman dapat agawin, Liana. Hindi naman ako pagmamay-ari ni Marisa. At saka, huwag kang matakot sa kanya. Malaya kang kausapin ako kung kailan mo gusto. Saglit na namagitan ang nakakabinging katahimikan. Hindi nagtagal ay binasag din ni Liana ang katahimikang yon. Bakit hindi mo nalang gustuhin si Marisa? Maganda naman siya. Hindi naman mukhang basehan para magustuhan natin ng isang tao. Minsan, bigla na lang natin itong nararamdaman kahit hindi natin batid ang dahilan. Kagaya sa'yo. Hindi ko maintindihan kung bakit ibang pakiramdam ko pagdating sa'yo. Agad na kumunot ang noon ni Liana sa winika ni Ivan. Nababasa niya na parang may kahulugan ng huling sinabi nito. Anong ibig mong sabihin, Ivan? Umiling ang binata na para bang nahihiya ito. Gumuhit sa labi nito ang isang makahulugang ngiti. Samantalang si Liana naman ay tulala pa rin at tila bablangko ang isipan. Wala siyang katiting na ideya kung ano nga ba talagang ibig ipahiwatig ni Ivan. Wala yun, Liana. Huwag mo na isipin yung mga sinabi ko kanina. Mabuti pa, magpahinga ka muna. Alam ko, pagod ka na sa pagtatrabaho rito eh. Sige na. Hindi na lamang pa nagpumilit si Liana. Humugot na lamang siya ng malalim na hininga at saka inayos ang kanyang buhok. Maya-maya ay umalis na si Ivan. Binagtas ito ang daan, patungo sa kinaroroonan ng silid nito. Nang sumunod na mga araw, ay patuloy pa rin naninirahan si Liana sa pamamahay nila Ivan. Subalit hindi nagiging madali sa kanya ang lahat. Kalbaryo ang kanyang sinapit sa ina ni Ivan, lalo na kapag bumibisita si Marisa. Madalas siyang sinisigawan ng mga ito, pinagsasabihan ng mga salitang hindi kaaya-aya, at inuutos-utusan na parang isang alila. Minsan ay binabato nila si Liana ng mga kagamitan sa kusina, kagaya na lamang ng baso, kutsara, plato, tinidor at kung ano-ano pa. Isang araw habang nagwawalis ang dalagang pulube, ay narinig niyang pag-uusap ni na Marisa at Aling Sabel. Dinig na dinig niya ang paksa ng pinag-uusapan ng mga ito. Tita Sabel, may dala ko na
Food poisoning. Paniguradong mawawala na sa mundo ito ang palubing yan kapag nilagyan natin ng laso ng pagkain niya. Mabuti naman at naisipan mo yun, Marisa. Ang ganda mo talaga mag-isip ng ideya. Yan ang gusto ko sa'yo. Ay, hindi ka nagpapatalo. Siyempre naman, tita. Ako dapat ang palaging panalo sa lahat ng sitwasyon, no? Lalong-lalo na sa puso ni Ivan. Nagtawanan ng dalawa na para bang wala ng bukas. Gustong-gusto na talaga nilang lasunin si Liana. Nang sa gayon ay mawala na ito sa buhay ni Ivan. Selos na kasi si Marisa dahil masakit para sa kanya ang makitang maganda ang pakikitungo ni Ivan kay Liana kumpara sa kanya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay wala silang kamalay-malay na nakikinig sa kanila si Liana. Oh, anong plano, Marisa? Gusto mo bang simulan na natin ang paglason sa bruhang yon? Oo naman, tita. Gusto ko nang makita kung paano siya humimlay sa mismong kinatatayuan niya. Kapag nangyari yon, ako na yata ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Panay tawanan at halakakan ni na Marisa at Aling Sabel. Hindi nagtagal ay tumungo na sila sa kusina. Samantalang si Liana naman ay pasikretong sumunod sa kanila. Ngunit tinitiyak niya na hindi siya makikita ng dalawa. Halika, Marisa. Kumuha ka ng isang basong tubig at lagyan mo ng lason. Ipainom mo sa kanya para kunwari ay nagmamalasakit ka lang. Napakaganda ng ideyang yan, Tita Sabel. Gusto ko naiisip mo. Saglit lang ha. Kukuha muna ako ng pinakamalinis na baso para sa pinakapangit na babaeng yun. Abotay nga ang ngiti ni Marisa habang kumukuha siya ng baso. Nang malagyan na niya ito ng tubig, ay binuksan niyang hawak-hawak niyang panlason at inilagay ito sa loob ng baso. Pagkatapos noon, ay nagkatinginan sa isa't isa sina Marisa at Aling Sabel. Pwedeng-pwede na yun, Marisa. Puntahan mo na sa labas ang pulubing yon. Nandoon siya. Naglilinis. Okay, tita. Akong bahala sa simpleng kaligayahan niya. Pagkarinig ni Liana sa usapan ng dalawa, ay mabilis siyang humakbang pabalik sa bakuran, kung saan ay doon siya nagwawalis. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa at nagkunwari na wala siyang alam sa usapan ng mga ito. Grabe naman sila. Balak talaga nilang lasunin ako. I can't believe na may mga tao palang kagaya nila. Napakasama nila. Bahagyang sumakit ang dibdib ni Liana, ngunit hindi niya na lamang yun ininda pa. Humugot siya ng malalim na hininga at nilakasan ng kanyang loob. Makalipas ang ilang segundo, ay nakita niya sina Marisa at Aling Sabel. Naglalakad ang mga ito patungo sa kanyang kinaroroonan. Bahagyang sumulyap si Liana habang pinagpapatuloy ang kanyang ginagawa. Hi, Liana. Wow, ang sipag mo naman. Parang kanina ka pa nagwawalis dito ah. I'm sure. Uhaw na uhaw ka na. Look oh, pinagpapawisan ka na nga oh. Naku, talagang napagod ka nga sa pagwawalis. Ang mabuti pa, uminom ka na muna ng tubig. Eto oh, pinagkuha na kita sa loob dahil alam kong kailangan mo talaga ng tubig. Natigil si Liana sa pagwawalis matapos niyang marinig ang sinabi ni Marisa. Natanaw niya ang pagguhit ng malapad nitong ngiti. Ngunit alam niyang peke ang kabutihang loob na ipinapakita nito. Sa tabi ni Marisa ay naroong nakatayo si Aling Sabel. Nakangiti rin ito habang hinihikayat si Liana na tanggapin ang alok ni Marisa. Sige na, Liana, huwag ka nang mahiya sa amin. Maswerte ka nga dahil ang bait namin ngayong araw. Sige na, uminom ka na. Salamat, pero hindi pa ako nauuhaw. Ang kaninang nakangiting mukha ni Marisa ay biglang nag-iba. Napalitan ito ng lungkot na tila ba dismayado ito sa ginawang pagtanggi ni Liana. Ngunit sa kabila ng pag-ayaw ng pulubing dalaga ay hindi pa rin sumuko si Marisa. Talagang gagawin niya ang lahat upang mahulog ito sa kanyang bitag. Alam ko naman na nagsisinungaling ka lang, Liana. Halata sa mukha mo na nauuho ka na. O baka naman nahihiya ka lang sa akin. Huwag ka nang mahiya. Minsan lang ako nag-aalok ng tubig. Inumin mo na to. Sayang naman kung itatapon lang. Pasensya na kayo. Hindi talaga ako nauuhaw eh. At saka, marunong naman ho akong kumuha ng tubig kung sakaling uuhawin po ako. Pwede rin namang ikaw nilang Marisa ang uminom niyan para hindi masayang. Hindi rin ako nauuhaw, Liana. Katatapos ko lang kasing kumain eh. Kinuha ko talaga ito para sa'yo. Kaya sige na, tanggapin mo na.
Umiling si Liana bilang simbolo ng pag-ayaw. Kahit anong pilit ni Marisa, ay wala talaga siyang balak inumin ng tubig na yon. Alam na alam niyang pinaglalaroan lamang siya nito. Dahil sa paulit-ulit na pagtanggi ni Liana, ay nagalit na si Aling Sabel. Mabilis nang nilapitan ng dalaga at puwersahang binunot ang buhok nito. Ang arte mo talagang pulubi ka. Hampas lupa ka lang naman, pero umaarte ka pa. Ikaw na nga itong pinagmamalasakitaan, tapos tatanggahan mo pa. Ano, iinom ka o papalayasin kita sa pamamahay ko? Sumagot ka. Aray ko, bitawan mo po ako, Aling Sabel. Sobrang sakit ng anit ko. Tama na ho. Labis ang pagmamakaawa ni Liana, ngunit mas lalo lamang siyang sinabunutan ni Aling Sabel. Gigil na gigil ito sa dalaga at wala siyang pakialam kahit nasasaktan na si Liana. Sa kabilang dako, si Marisa naman ay panaytawa lamang sapagkat natutuwa ito sa eksenang kanyang nasisilayan. Ayan, ganyan ang nababagi sa mga maaarteng kagaya mo. Patanggi-tanggi ka pa kasi, kaya deserve mong masabunutan. Sa gitna ng kanilang ginagawa ay biglang dumating si Ivan. Nagmamadali itong pumasok sa gate nang makita nito ang ginagawa ni Aling Sabel kay Liana. Nay! Anong ginagawa mo sa kanya? Itigil mo yan! Huwag mo siyang saktan! Malakas ang boses ng binata, subalit baliwala lamang yun kay Aling Sabel. Patuloy pa rin itong sinasabunutan si Liana. Hindi na nakatiis si Ivan, kaya naman ikinuha niya ang mga kamay ng kanyang ina upang awatin ito sa ginagawa nitong pananakit kay Liana. Nung una ay nahirapan pa si Ivan, ngunit nang lumaon ay kusang kumala si Aling Sabel mula sa pagkakahawak sa buhok ni Liana. Nagkatinginin sila ng kanyang anak habang sumasalubong ang 2 kilay ng binata. Ano bang nangyayari dito, Nay? Bakit umabot po sa pananakit kay Liana? Ano ba kasi pinag-aawayan nyo? Maarte kasi ang babaeng yan. Masyadong mataas ang tingin sa sarili niya. Inabutan siya ni Marisa ng isang basong tubig pero ayaw niyang tanggapin. Naawa kasi si Marisa sa kanya dahil pagod siya sa kawawalis dito sa bakuran. Oo nga, Ivan. Tama ang sinabi ng nanay mo. Maarte talaga ang pulubing yan. Ako na nga ito nagmamalasakit sa kanya pero aarte-arte pa siya. Eh hindi naman bagay sa estado ng buhay niya pagiging maarte. Kung tutuusin, ang baho-baho niya nga. Hay nako, mga pulubi nga naman. Masyadong ambisyosa. Napapailing na lamang si Ivan. Gulong-gulo ang isip niya ng mga sandaling yon. Sinulyapan niya si Liana. Nakita niyang tahimik lamang ito habang inaayos ang magulo nitong buhok dahil sa ginagawang pagsabunot ni Aling Sabel. Isang basong tubig? Eh bakit niyo siya pinipilit uminom ng tubig kung ayaw nga niya? Ano ba kasing gusto niyo? Nagkatingin na naman sa isa't isa sina Marisa at Aling Sabel. Makikita sa paraan ng kanilang mga tingin na mayroon itong kahulugan na pawang sila lamang ang tanging nakakaintindi. Maya-maya ay biglang sumagot si Marisa sa tanong ni Ivan. Eh kasi, sayang naman ang tubig kung hindi niya iinumin, no? Kinuha ko pa naman ito para sa kanya. Kumunot ang noon ni Ivan. Tiningnan niya ang isang basong tubig na hawak ni Marisa. Para sa kanya, mababaw lamang ang rason ng kanilang pinag-aawayan. Wala naman dapat pag-awayan kung tumanggi si Liana sa alok mong tubig ah. Isa pa, hindi ka naman niya inutusang kumuha ng tubig ah. Siguro nasasayangan ka lang talaga sa effort mo. Kung yan ang dahilan, walang problema. Ako nang iinom ng tubig na yan. Total, kanina pa naman ako nauuhaw eh. Akin na yan, Marisa. Nanlaki ang mga mata nila Aling Sabel at Marisa sa winika ni Ivan. Bigla silang kinabahan. Hindi sila makapagdesisyon ng maayos. Tila ba na-estatwa si Marisa sa kanyang kinatatayuan dahil hindi siya kaagad nakapagsalita. Akmang kukunin na sana ni Ivan ng isang basong tubig nang biglang sumigaw si Liana. Ivan, wag mong inumin yan. Isang inosenteng tingin ang ipinukol ni Ivan kay Liana. Para siyang isang bata na walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Huwag mong iinumin yan, Ivan. Malalason ka. Sandali, Liana. Anong ibig mong sabihin? Nilagyan nila ng laso ng tubig na yan. Kitang-kita ng 2 mga mata ko kanina. Narinig ko pa nga ang usapan nila ng nanay mo na balak nila akong lasunin. Kaya nga hindi ko tinanggap ang alok nilang tubig dahil alam kong may lason yan.
Nandilim ang mukha ng binata. Mas lalo siyang naguluhan sa kanyang narinig. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa sinasabi ni Liana. Nay, Marisa, aminin niyo nga sa akin. Totoo bang laso ng tubig na yan? Anak, hindi. Huwag ka maniwala sa babaeng yan. Isa siyang sinungaling. Gumagawa lang siya ng kwento para mag-away-away tayo. Oo nga, Ivan. Tama si Aling Sabel. Sinungaling talaga si Liana. Hindi nga namin alam kung anong laso ng pinagsasasabi niya eh. Dahil daw nakagat ni Liana ang kanyang ibabang labi. Inis na inis siya kay Marisa dahil nakuha pa nito magsinungaling. Gayong rinig na rinig niya kanina ang usapan ng mga ito. Sige, sabihin na natin nagsisinungaling ako, Marisa. Pero sige nga, subukan mong inumin ng tubig na yan. Ipakita mo kay Ivan na ako ang sinungaling at kayo ang nagsasabi ng totoo. Sige, inumin mo na yan kung talagang sinungaling ako. Namumutla na si Marisa habang kaharap niya si Liana. Halata sa ekspresyon ng kanyang mukha na hindi niya kayang sundin ang pinagagawa nito sa kanya. Takot siyang inumin ng tubig dahil alam niya sa kanyang sarili na nilagyan niya nga ito ng lason. Sa halip na inumin ito, ay sinadya niyang bitiwan ng hawak niyang baso na naging dahilan ng pagkahulog nito sa lupa. Naku, nabitiwan ko tuloy ang baso. Sayang naman, iinumin ko na sana eh. Ang malas man ng araw na to. Pagkukunwaring sambit ni Marisa habang nakatingin siya sa nabasag na baso. Napailing na lamang sa Ivan sa ginawa nito. Mas lalo mo lang pinatunayan may lason talagang tubig na yon. Alam kong sinadya mong bitawan ng hawak mong baso. Hindi ko to palalagpasin, Marisa. Hindi basta-basta ang ginawa mo. Paano kapag nainom ang tubig na yon? Eh di malalason kami. Hindi ba? Kakasuhan kita sa ginawa mo, Marisa. Baka mas malala pang gagawin mo kapag hinayaan kita sa mga kalokohang ginagawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Marisa sa sinabi ni Ivan. Makikita sa kanyang mukha ang labis na kaba. Gayunpaman, ay nag-isip pa rin siya ng paraan upang hindi siya magmukhang kawawa sa lalaking minamahal niya. Sige, subukan mong kasuhan ako. Kayang-kaya ko magbayad para lang hindi ako magmukhang talo sa mata ng ibang tao. Kilala mo naman ang pamilya ko, hindi ba? And remember, kasabot ko ang nanay mo. Hindi lang ako nagplanong lagyan ng laso ng tubig na yon. So, kakasuhan mo kaming dalawa ng nanay mo? Hindi nakasagot si Ivan. Bigla niya naalala si Aling Sabel. Naisip niyang hindi niya pwedeng ipahiya sa ibang kanyang ina. Kaya naman ay hindi na niya itinuloy ang balak niya. Napasapo siya sa kanyang noo. Gulong-gulo ang isip niya ng mga sandaling yon. Hindi siya sanay sa ganoong klaseng eksena. Kaya naman ay sumakit talaga ang kanyang ulo. Hindi na lamang pinalaki ni Ivan ng gulo. Hinawakan niya ang kamay ni Liana upang akayin ito papalayo sa dalawang yon. Halika sa loob. Baka kung ano pa mangyari sa'yo rito. Huwag mo na akong alalahanin, Ivan. Ayos lang ako. Ang mabuti pa, aalis na lang talaga ako rito. Babalik na lamang ako sa Pandilimos. Mas lalo lang kayo mag-aaway ng nanay mo kapag nandito ako eh. Kaya mas maigi na umalis na lamang ako. Kalungkutan ang mamamasdan sa mukha ng binata matapos magsalita si Liana. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng dalaga bilang pahiwatig ng pagpigil. Dito ka lang, Liana. Huwag kang babalik sa palengke. Sigurado mas mahihirapan ka ron. Walang mag-aalaga sa'yo pag nagkasakit ka. Hindi rin tayo sure kung may matatanggap ka sa panlilimos mo. Pero mas okay na yun, Ivan. Kaysa naman magiging palamunin lang ako rito. Nahihiya na ako rito, Ivan. Masyado na akong pabigat dito sa bahay niyo. Kailanman na hindi ka naging pabigat, Liana. Isa pa, tumutulong ka naman dito sa mga gawaing bahay. Ang sipag mo magtrabaho eh. Kung tutuusin, gumaga ng araw ko pagkasama kita. Lalo pag nasisilayan ko ang matamis mong ngiti. Salos na salos si Marisa sa kanyang narinig. Pakiramdam niya ay parang piniga ang puso niya sa sinabi ni Ivan kay Liana. Kitang-kita niya kung paano nito alagaan at ipagtanggol si Liana. Bagay na hindi nagawa sa kanya ni Ivan. Tumingin siya sa mukha ni Aling Sabel habang pilit niyang iniinda ang pagguhit ng sakit sa kanyang dibdib. Agad namang nabasa ni Aling Sabel kung anong ibig sabihin ng mga tingin ni Marisa. Batid nito nagsiselos ito kay Liana. Kaya naman ito the rescue na naman ito
upang hindi tuluyang masaktan si Marisa. Bakit mo naman pinipigilan ang babaeng yan, Ivan? Paalisin mo na yan kung gusto niyang umalis. Totoo namang masyado na siyang pabigat sa pamamahay natin. Nanlilisik ang mga mata ni Aling Sabel dahil nakita niyang kinakampihan ni Ivan ng pulubing dalaga. Ayaw ko pong palayasin siya, Nay. Gusto ko lagi siyang ligtas palagi. Ayaw ko may masamang mangyari sa kanya. Mas lalong umigting ang galit ni Aling Sabel para siyang isang bulkan na nag-aalburuto. Bakit ba sobrang concerned ka sa pulubing yan? Kung tutuusin, wala ka namang mapapala sa kanya. Tapatin mo nga ako, Ivan. May gusto ka ba sa babaeng yan? Napakagatlabi si Ivan sa tanong ni Aling Sabel. Samantalang si Marisa naman ay parang kinakabahan sa magiging sagot ng binata. Nagulat na lamang siya na biglang hinalikan ni Ivan ang kamay ni Liana. Ang klase ng halik na nagpapahiwatig ng pagmamahal sa dalaga. Tama ka nga, Nay. Gusto ko si Liana. Hindi lang yata gusto eh. Nararamdaman kong mahal ko na siya. Masaya po ang puso ko pagkasama ko ang babaeng to. Napaawang ang labi ni Aling Sabel sa naging sagot ni Ivan. Si Marisa naman ay parang sinaksak ang puso, bunsod ng labis na sakit. Hindi nito matanggap ang katotohanan na si Liana ang gusto ni Ivan at hindi siya. Anak naman, ano bang ipinakain ng babae niyan sa'yo at pumatol ka sa kanya? Tinan mo nga mukha niya, nakakahiya siya. Ang dumi niyang tingnan sa luma niyang damit. Nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Nandito naman si Marisa. Pero bakit babaeng pulubi pa rin ang pinili mo? Ano? Ginayuma ka ba niya? Hindi po, Nay. Mali po ang iniisip nyo. Kailanman hindi ako ginayuman ni Liana. Kung tutuusin, ako tong lapit ng lapit sa kanya eh. Nay, mahal ko po siya. Ipaglalaban ko po siya. Siya ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Makikita sa mukha ni Ivan na talagang seryoso siya sa kanyang sinasabi. Ang mga salitang binitiwan niya ay animoy punyal na sumasaksak sa puso ni Marisa. Galit na galit ang dalaga dahil sa sobrang selos. Kaya naman, hindi na ito nakapagpigil pa. Dala ng matinding emosyon, ay malakas nitong sinampal ang pisngi ng binata. Ay sama-sama mo, Ivan. Binigay ko lahat para lang mahalin mo ako. Nag-effort ako para lang magustuhan mo ako. Ibinaba ko ang dignidad ko bilang babae dahil umaasa akong matututunan mo rin akong mahalin. Pero bakit naman ganito, Ivan? Hirap na hirap akong makuha ka. Pero ang dali-dali mo lang mahulog kay Liana. Nangungusap ang mga mata ni Marisa habang sinasambit niya ang mga salitang yon. Nanggigigil siya at para bang gusto niyang kalbuhin si Liana. Pasensya ka na, Marisa. Sinubukan ko naman suklian ang pagmamahal na binigay mo sa akin. Pero wala eh. Hindi ko talaga kayang turuan ng puso ko kung sinong iibigin ko. Na-appreciate ko naman lahat ng effort mo, Marisa. At ang masasabi ko lang, salamat sa lahat-lahat. Salamat. Pero please lang, tigilan mo na ako. Hindi mo ako deserve. Hindi kita kayang mahalin pabalik. Maawa ka naman sa sarili mo, Marisa. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa akin. Deserve mo ang lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. At hindi ako ang lalaking yon. Masakit man, pero si Liana talaga ang mahal ko. Gusto nang kumawala sa mga mata ni Marisa ang kanyang mga luha. Ngunit pinilit niya magpakatapang sa harap ni Ivan. Samantalang si Liana naman ay tahimik lamang na nanonood sa kanila. Nasasaktan din siya para kay Marisa. Ngunit wala siyang magagawa sapagkat batid niya na hindi naman kasalanan ni Ivan kung bakit hindi nito kayang mahalin pabalik ang dalaga. Pagsisisihan mo ang desisyon na to, Ivan. Pagsisisihan mong pinili mo ang pulubing babaeng yan kaysa sa akin. Hindi ko kayo patatahimikin. Sisirain ko kayo hanggat nabubuhay ako sa mundong to. Mark my words, Ivan. Pagkasambit ni Marisa sa mga salitang yon, ay umalis na siya papalayo. Naiwan sa bakuran sina Ivan, Liana at Aling Sabel. Galit na pinukulan ng tingin ni Aling Sabel si Liana. Ipokrita kang babae ka. Kung ikaw lang naman ang mapapangasawa ng anak ko, hindi kita tatanggapin bilang manugang ko. Nay, tama na po.
Nakakasakit na kayo. Huwag niyo naman bastusin ang babaeng mahal ko. Niyakap na lamang ni Ivan si Liana. Kasunod ng tagpong yon ay padabog na umalis si Aling Sabel at tumungo siya sa loob ng kanyang silid. Ivan, tama ba ang narinig ko kanina? Totoo ba talagang mahal mo ako? Oo, Liana. Totoo ang mga sinabi ko. Pero bakit naman? I mean, bakit ako ang mahal mo? Isa lang naman akong hamak na pulubi. Wala kang mapapala sa akin, Ivan. Umiti si Ivan at marahang hinalikan ang noo ng pulubing dalaga. Nagulat si Liana sa pangyayaring yon. Marahil, hindi nito inasahang magagawa siyang halikan ng binata. Hinalikan mo ako, Ivan? Sandali, hindi ka ba nandidiri sa akin? Ang sabi kasi ng nanay mo, nakakadiri daw ako. Huwag mong isipin yun, Liana. Hinding-hindi ako mandidiri sa'yo kasi mahal kita. Tanggap kita kahit ano ka pa. O kahit maging sino ka pa man. Mahal na mahal kita. Liana. Halos matunaw ang puso ni Liana dahil sa sobrang kilig. Hindi niya akalaing makakatagpo siya ng lalaking mamahalin at tatanggapin siya kung ano man siya. Maraming salamat sa pagmamahal mo, Ivan. Salamat dahil mula noong nagkakilala tayo, hindi mo ako pinabayaan. Kahit isa akong pulubi. Kinupkup mo pa rin ako ng walang pag-aalinlangan. Alam mo, Ivan, ikaw lang talaga ang lalaking tumatro sa akin ng ganito. Kaya masasabi kong bukod tangi ka talaga sa lahat. Sintamis ng asukal ang pagkurba ng ngiti ni Liana. Ulang mapagsidlan ng tuwang nadarama niya ng mga sandaling yon. Dahil batid niya na may nagmamahal sa kanya sa kabila ng pagiging pulubi niya. Mas lalo kang gumaganda kapag ngumingiti ka. Ewan ko ba? Parang matutunaw ang puso ko sa sobrang kilig kapag nagkakatitigan tayo. Nagkulay man sana sa naman ang pisngi ni Liana dahil sa tinura ni Ivan. Alam niya sa loob ng kanyang puso na may espesyal din siyang nararamdaman para dito. Ngunit hindi pa siya handang aminin yon. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtititigan ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sabay silang napatingin sa ibabaw ng kalawakan habang sinasalo ang pagbuhos ng ulan. Ang sarap ng ulan, no? Lalo na't kapiling kita sa ilalim ng pagbuhos nito. Oo nga eh. Ang sarap sa pakiramdam. Para bang gumagaan ang dibdib ko. Maya-maya ay biglang umiip ang malakas na hangin. Muntik na sana silang matumba. Ngunit mabuti na lamang at nakayakap sila sa isa't isa. Kapwa sila nabigla sa pangyayaring yon. Nagkatinginan sila habang bumibilis ang kabog ng kanilang mga puso. I love you so much, Liana. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Tanging ngiti lamang ang naging tugon ni Liana. Para sa kanya ay hindi pa yun ang takdang panahon upang sabihin sa binata na mahal din niya ito. Mga maharot, sa ilalim ng ulan pa talaga kayo naglalambingan. Nagulat sila sa malakas na pagsigaw ni Aling Sabel. Tumingin sila sa direksyong pinanggagalingan ng boses nito at natanaw nila itong nakasilip sa bintana. Mukhang kanina pa nanonood si nanay ah. Halika na sa loob. Baka nilalamig ka na. Mas lalong tumindi ang buhos ng ulan at lumakas ang ihip ng hangin. Hindi nagtagal ay nasundan ito ng kulog at kidlat. Dahil doon ay tuluyan na silang pumasok sa loob ng bahay at saka naligo. Liana, isuot mo muna yung damit ko. Kasya naman sa ito eh. Ay, oo nga pala. Wala na pala akong maisuot. Pasensya ka na ha. Dalawa lang kasi ang damit ko eh. Walang problema sa akin yan. Tsaka ibibili na lang kita ng mga damit bukas. Talaga ba, Ivan? Naku, nakakahiya naman sa'yo. Ang dami mo nang naitulong sa akin. Paano kaya ako makakabayad ng utang na loob ko sa'yo? Ano ka ba? Wala kang utang sa akin. Libre lahat ng tulong ko sa'yo. Sapat na sa akin na makita at makasama ka. Masayang masaya silang dalawa na para bang matagal na silang magkakilala. Maya-maya isinuot na rin ni Liana ang damit na ipinaharam sa kanya ni Ivan. Nang sumapit ang gabi ay nagkaroon ng lagnat si Liana. Labis ang pag-aalala ni Ivan dahil sa sinapit nito. Bumangon siya at pinainom niya ng gamot si Liana.
Kaya ka siguro nilagnat dahil naligo tayo sa ulan. Magpahinga ka muna, mahal ha. Magsabi ka lang kapag sobrang sama na talaga ng pakiramdam mo. Andito lang ako para sa'yo. Hindi ako mapapagod na alagaan ka, mahal ko. Parang gano'n na nga, Ivan. Pero ayos lang, dahil nag-enjoy naman ako. Halos matunaw ang puso ng dalaga dahil sa sobrang kilig. Yun ang unang pagkakataon na tinawag siya na Ivan ng mahal. Masayang masaya siya, ngunit hindi niya lang yun pinapahalata. Nang sumapit ang umaga, ay mas lalong inalagaan ni Ivan si Liana. Hindi niya ito hinahayaang lumabas sa kwarto, sapagkat ayaw niyang mahirapan ang dalaga. Dinadala niya na lang ito ng pagkain, tubig at gamot. Ang swerte talaga ng babae mapapangasawa mo, Ivan. Sobrang bait niya, mapag-alaga pa. Bulong ni Liana. Habang minamasahe ni Ivan ang kanyang mga binti, nangangalay kasi ito na para bang pinasukan ng hangin. Aba, Ivan, masyado mo naman ginagawang prinsesa ang babaeng yan. Talagang minamasahe mo pa ang mga binti niya. Hayaan mo na nga siya magdusa. Hindi mo siya obligasyon. Sabay silang napalingon sa gawing kinaroroonan ng pinto. Bumungad sa kanila ang mukha ni Aling Sabel na para bang galit na tigre. Wala pong masama sa ginagawa ko, Nay. May sakit po si Liana. Natural na alagaan ko po siya. Hindi naman pwedeng pabayaan ko ang babaeng mahal ko. Puro ka pagmamahal. Bakit? Mapapakain ka ba ng pagmamahal na yan? Anong mapapala mo sa pulubing yan? Wala naman siyang kwenta. Kung si Marisa ang pinili mo, ay di maginawa na sana ang buhay natin. Hindi ka talaga nag-iisip. Hindi na lamang umimik pa si Ivan. Hinayaan niya na lamang ang kanyang ina na mag-alburuto. Sobrang daming masasakit na mga salita ang lumabas mula sa bibig ni Aling Sabel. Ngunit hindi na lamang nila pinalaki ang gulo. Sa halip ay pinili na lamang nilang intindi ng magaspang itong pag-uugali. Nang sumunod na mga araw, ay gumaling na si Liana. Tuwang-tuwa si Ivan sapagkat hindi na nahihirapan ng babaeng mahal niya. Binala niya ito ng mga bagong damit. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Liana sa lahat ng mga bagay na ibinibigay sa kanya ng binata. Sa paglipas ng mga araw, ay mas lalong lumalim ang pagsasamahan ni na Ivan at Liana. Ngunit sa kasamaang palad, ay hindi pa rin sila tinatantanan nila Aling Sabel at Marisa. Patuloy nilang nilalait ang dalaga at pinagbubuhatan ng kamay kapag nasa trabaho si Ivan. Gayunpaman, ay hindi na lamang lumaban pa si Liana. Naging mapagpakumbaba siya at pinili niya magtiis kahit inaapakan na ang kanyang pagkatao. Isang umaga, pagising na Ivan, ay hindi na niya nakita pa si Liana. Labis ang kanyang pag-aalala sa dalaga. Wala siyang ideya kung saan nga ba ito tumungo. Tinanong niya rin ang kanyang ina, ngunit wala rin itong alam kung saan ba talaga nagpunta si Liana. Bigla na lamang ito naglaho na parang bula. Baka hindi niya na kinayang panlalait sa kanya ni Nanay at Marisa. Baka bumalik na siya sa palengke. Kailangan ko siyang puntahan ngayon din. Mabilis na pinaharurot ni Ivan ang kanyang motorsiklo patungo sa palengke. Tanga ng pag-asa na doon niya masisilayan ng dalaga. Nang makarating siya roon, ay nabigo lamang siya. Halos nilibot na niya ang buong palengke. Subalit ni Anino ni Liana ay wala siyang natagpuan. Nagtanong-tanong na rin siya sa mga tao sa palengke. Ngunit ang sabi ng mga ito ay hindi raw nila nakita ang pulubing dalaga. Mula na mawala si Liana, ay hindi na mapakali si Ivan. Hindi siya kumakain at wala na siyang ganang lumabas ng kanyang silid. Ivan, kumain ka na. Pabayaan mo ng babaeng yon. Nandito naman ako eh. Kung ako sa'yo, ako na lang ang mamahalin mo. Isipin mo na lang na sumakabalang buhay ng pulubing yon. Hindi naman nagustuhan ni Ivan ang winika ni Marisa, kaya naman ay nagalit siya. Huwag kang magsalita ng ganyan, Marisa. Hindi patay si Liana. Buhay pa siya. Kahit ano ang gawin ni Marisa, ay hindi niya talaga kayang kunin ang puso ng binata. Kahit siya ang nasa tabi nito, si Liana pa rin ang hanap ni Ivan. Kinabukasan ay nahimatay si Aling Sabel. Nang magising ito, ay nanghihina na ang katawan niya at halos hindi na makatayo. Labis ang pag-aalala ni Ivan sa sinapit ng kanyang ina.
Agad niya itong pina-check up sa ospital at napag-alaman na may sakit daw sa puso si Aling Sabel at kailangan na nitong maoperahan sapagkat palala na ng palala ang kondisyon nito. Paano ko mapapa-operan si Inay? Wala akong sapat na pera. Anong gagawin ko? Saan ako hihingi ng tulong? Tila ba pinagsakloban si Ivan ng langit at lupa? Hindi niya alam kung anong gagawin niya para lamang magkaroon siya ng pambayad sa operasyon ng kanyang ina. Wala naman silang ibang malalapitan bukod kay Marisa. Dahil doon ay kinapalan na ni Ivan ang kanyang mukha. Alam niya nagmula si Marisa sa mayamang angkan, kaya naman ay napagpasyahan niya na humingi ng tulong rito. Ano? Hihingi ka ng tulong sa akin yung 50-50 na ang nanay mo? Hindi ko obligasyon yan, Ivan. Doon ka humingi kay Liana. Total siya naman ang pinili mo, hindi ba? Tinalang natin kung matutulungan ka ba ng pulubing yun. Nakakatawa ka naman, Ivan. Ano akala mo sa akin? Tanga? Maawa ka naman sa nanay kong Marisa. Close naman kayong dalawa, di ba? Pairamin mo naman ako ng pera. Kailangan ko mapagamot si nanay. Marunong ka rin pala magmakaawa, Ivan. Kasalanan mo yan dahil hindi mo ako pinili. Ngayon magdusa kayo ng nanay mo. At anong close ang pinagsasasabi mo? Hindi mo ba alam na pinaplastiko lang ang nanay mo? Kaya lang naman ako lumalapit sa kanya dahil para matulungan niya ako mapasakan ka. Pero wala eh. Palpak din palang pagdikit-dikit ko sa nanay mo. Wala naman pala siyang nagawa para mahalin mo ako. Kaya bahala na kayong dalawa sa buhay niyo. Wala akong pakailam sa inyo mag-ina, mga hampas lupa. Sobrang nasaktan si Ivan sa winika ni Marisa. Hindi niya akalaing peke lahat ng kabutihan na ipinapakita nito kay Aling Sabel. Bigong umuwi si Ivan sa kanilang bahay. Pagkarating niya ay tumambay siya sa kanilang terasa at doon nag-isip ng paraan kung paano niya maipapagamot si Aling Sabel. Maya-maya ay mayroong isang mamahaling kotse ang biglang huminto sa tapat ng kanilang gate. Nagulat na lamang si Ivan nang makita niya ang babaeng bumaba sa kotse at ito ay walang iba kundi si Liana. Liana, ikaw ba yan? Oo, ako nga ito, Ivan. Nandito ako para balikan ng lalaking deserve ng pagmamahal ko. Anong ibig mong sabihin, Liana? Bakit may mamahaling kang kotse? At saka ang linis na ng suot mo. Hindi na rin magulo ang buhok mo. Hindi ka na mukhang pulubi, Liana. Labis ang pagkagulat ni Ivan sa muling pagtatapat nila ng dalaga. Mas lalo itong gumanda dahil sa mamahalin nitong damit at mga alahas. Hindi naman talaga ako pulubi, Ivan. Nagkunwari lang akong pulubi para subukan kung mayroon bang lalaking tatanggap at magmamahal sa akin. Natrauma na kasi ako sa mga relasyon na pinagdaanan ko eh. Dahil lahat sila, minahal ako dahil sa kayamanan ko. At ngayon, gusto kong magpakasal sa lalaking mahal talaga ako. At oo nga pala, anak ako ng CEO ng isang kumpanya. Nandito ako para suklian lahat ng pagmamahal at pag-aalagang binigay mo sa akin, Ivan. Pinutunayan mo, nakarapat-dapat ka sa pag-ibig ko. Dahil hindi mo ako inayaan noong mga panahon na nagkunwari akong pulubi. Napaiyak si Ivan, bunsod ng labis na saya. Pakiramdam niya ay nasa isang teleserye lamang sila. Hindi siya makapaniwalang mayaman pala ang pulubing kinupkup at minahal niya. Nagyakap silang dalawa at saka nag-usap. Napansin ni Liana ang lungkot sa mga mata ng binata at tinanong niya kung anong problema ba nito. Agad namang sinabi ni Ivan ang tungkol sa problema niya sa kalagayan ni Aling Sabel. Huwag ka mag-alala, Ivan. Sagot ko na lahat ng bilyon sa ospital. Handa akong tumulong para gumaling ang nanay mo. Maraming salamat talaga, Liana. Nang sumunod na mga araw, ay matagumpay nang naoperahan si Aling Sabel. Bumuti na rin ang kalagayan nito at kailangan lang ng mahabang pahinga. Noong nasa ospital ito, ay sina Ivan at Liana ang nag-aalaga sa kanya. Ni isang beses ay hindi dumalaw si Marisa bilang pahiwatig na wala talaga itong pakialam sa mag-ina. Liana, patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa ko. Ang dami ko palang kasalanan sa iyo. Pasensya na kung hinusgahan kita noon. Ngayon natutunan ko na hindi ko pala dapat uhusgahan ng ibang tao. Pasensya na talaga sa mga panalait ko noon, Liana. Naku, huwag niyo na hong isipin yan, Aling Sabel. Ang mahalaga ay okay na kayo ngayon. Huwag na natin balikan na nakaraan.
Mamuhay na lamang tayo ng masaya at mapayapa. Mahal na mahal ko kayong dalawa ng anak mo. Sobrang bait talaga ni Ivan. Walang mapagsidlan ang tuwang nadarama ni Ivan dahil hindi niya akalaing mapapatawad pa pala ni Liana si Aling Sabel. Mula noon ay naging maayos ang pakikitungo ng kanyang ina kay Liana. Labis ang kanilang pasasalamat dahil ito ang tumulong sa kanila noong mga panahon na walang-wala talaga sila. Hindi nagtagal ay ipinakilala ni Liana sa kanyang pamilya sina Ivan at Aling Sabel. At nang lumaon ay nagpakasal ang dalawa at namuhay ng mapayapa sa mansyon ng pamilya ni Liana. Mula sa kwentong ito, naway napag-isip-isip nyo na hindi dapat natin husgahan ng mga taong pulubi, mga mahihirap at mga taong walang-wala na talaga. Dahil malay natin, baka sinusubukan lang nila tayo kung anong klaseng pakikitungo ang ibibigay natin sa kanila sa kabila ng kanilang mga kondisyon at estado sa buhay. Huwag tayong manlait ng kapwa dahil baka sa huli, ang taong nilalait natin ay siya rin palang tao na tutulong sa atin. Hanggang dito na lamang ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig.